Hi guys! Kamusta naman kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. For today's episode guys, ay i-share ko sa inyo kung magkano na nga ba ang aking nagastos sa mga recent na pinapagawa ko sa aming bahay sa Pilipinas. This video guys is not to brag but to share information lang sa mga gustong magpatayo din ng bahay sa Pilipinas. And also magbigay inspirasyon sa mga kabataan and sa mga kaedad ko na gusto din na makapagbigay saya sa kanilang mga magulang. So, before anything else guys, gusto kong magpasalamat sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko na laging nanonood sa aking mga vlogs. And kung bago ka lang sa aking channel, I am Joanne Ruto. I am living here in the US with my husband Eli, together with our two kids, Nathan and Ethan. Akala ko nga guys ay makakapag-vlog ako in peace ngayon dahil kaninang nasa living room ako ay tulog yung aking bunsong anak. And yung aking panganay na anak naman guys ay pumasok siya sa school. Pero noong nagsalita na po ako ay nagising na itong aking bunsong anak. Kaya naman nandito na ako sa bedroom ngayon. Nandyan siya guys, oh. Kaya kung may marinig man kayong mga background sound guys ng baby, ito, andito siya sa harap ko ngayon at naglalaro sa kanyang jumper. Pero pwede pa naman ako mag-vlog guys kasi hindi naman iyakin si Ethan. Bigyan mo lang siya ng laruan or something na pwede niyang pagkaabalan guys ay okay na. Sa aking previous vlog nga guys ay in-identify ko doon yung mga recent na pinapagawa ko sa aming bahay sa Pilipinas. Pero for the sake po ng mga bago nating mga viewers ngayon na hindi po nakapanood ng aking previous vlog, ay magbibigay lang ako ng mabilisang summary guys ng mga recent na pinapagawa ko ngayon sa bahay. First guys ay nagpalagay ako ng tiles. Next, yung ating railing sa ating balcony sa harap and then yung ating exit balcony sa likod. Yung window grills po natin, modern kitchen design which is the modular kitchen. Yung ating kahoy na stairs, yung ating glass railing sa ating hallway sa taas kasi po yung aming living room po ay open po sa taas. Next po ay yung ating canopy sa ating dirty kitchen or service area sa likod. Okay, so yun po lahat-lahat yung ating pinagawa plus yung aking sliding door sa bedroom ko po na tabi na balcony natin sa second floor. So guys, of course bago natin i-share yung kung magkano yung ating nagastos so far sa ating mga recent na pinapagawa ay i-share muna natin guys yung lot area natin kung gaano nga ba kalaki yung ating lot area as well as yung floor area at mga parte ng ating bahay dahil of course ito po ay isa sa mga nakakaapekto po sa presyo ng ating nagastos, no, kung magkano yung ating nagastos. Of course, kapag mas malaki yung area, mas madami kang materials na gagamitin and also, ibang aspect rin po yung quality ng materials na gagamitin. Okay? So, for the lot area, ang ating lot area po ay 301 square meter. Yung ating floor area ay 345.5 square meter. Yung aming bahay po ay may 6 na bedroom. May 4 na CR, isang living room, may isang dining area, may isang coffee bar, may isang sitting bar, may isang kitchen, may isang service area or dirty kitchen, may isang laundry area, may isang carport na kasya po ang 2 sasakyan, may isang porch. Okay, so yun po yung mga parts po ng bahay namin na may floor area na 345.5 square meter. So, unahin po natin yung tiles. So, sa tiles kasi guys, mostly isang store lang po yung aking pinagbilhan. Mayroon lang po akong binili na tiles na block sa isang store na wala po dito sa store na to na pinagbilhan ko ng halos lahat ng materyales. So, ang binili ko po doon ay mga tiles, wall cladding, adhesive, stair nosing, mga grout, kitchen faucet, 2 shower head, 2 towel holder, tissue holder na 2 bidet, isang faucet for dirty kitchen, 2 toilet, isang heater, lavatory na 2, kitchen sink, 2 bathroom strainer, 2 faucet para sa my bathroom sink. So, ito po ay nagkakahalaga ng 109,830 pesos. May mga discount na po ito guys. Pero nung binayaran namin ay naging 109,830 pesos na lang po. Okay? For the labor naman po ng paglalagay ng tiles, ang bayad naman po ay 90,000 pesos excluding po sa baba ng sink. Okay?
sa kitchen kasi initially guys ay hindi sana lalagyan yun ng tiles, pero dahil nabago na yung ating design ng kitchen ay lalagyan na po ng tiles doon, and excluding din po yung 4 na CR natin. Ang halaga po ng pagpapalagay ng tiles sa CR is 9,000 po isa, so magdadagdag pa po ako ng 36,000 pesos po sa paglalagay ng tiles para po sa 4 na CR and bath. Okay? And then, yung pong baba ng kitchen sink po natin. So, 90,000 plus po yun. So, maybe nasa more or less 130 plus or 140,000 po ang ating magagastos sa labor po ng tiles installation. Next rin po ay kontrata naman po yung ating railings sa balcony, harapan, and sa exit balcony, as well as yung grills po natin sa mga bintana. Ang ginamit po dito ay tubular stainless 304, except po sa exit balcony and then sa awning po natin sa living room. Ang ginamit lang po sa exit balcony is GI na tubular, and then regular lang po na bakal yung ginamit naman sa ating awning, okay? Pero the rest po, yung window grills natin as well as yung ating front balcony po sa second floor, yun po ay stainless na po yun at nagkakahalaga po lahat yon ng 220,000 pesos. Kontrata na po yun guys, yung gumawa po, sila po yung bumili ng materials, sila na po yung nag-install of course, and siya na rin po yung nagbayad ng mga gumawa, yung mga kasama niya na gumawa po doon sa railings and window grills, okay? Next po ay ginagawa pa lang po yung ating glass railings naman po para sa ating hallway po sa taas. Yun po ay nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Kontrata din po yun guys. Siya na po yung bumili ng materials and siya na rin po yung mag-i-install ng ating glass railings. Para po sa ating hagdan guys, initially ang plan ko po doon ay tiles lang, pero recently ay napag-isip-isip ko na mas safe nga po kung kahoy na lang ang ilalagay doon, lalo na po mga bata pa po yung anak namin ni ate and also yung mga step siblings ko. So yun guys, ay wala pa po yung estimation po ng hiningan ko ng gagawa, pero sa aking next na vlog guys ay share ko sa inyo kung magkano nga ba yung aking magagastos sa aming stairs po na gawa sa kahoy. Sa aming modern po na kitchen, which is the modular kitchen design, ito po ay nagkakahalaga ng 195,000 plus 5,000 po na mobilization cost kasi po sila po ay taga Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, ito-travel pa po nila yung mga materyales, mga cabinet, ganyan, sa Aurora. So, nagdagdag po sila ng 5,000 pesos. Okay? So, total of 200,000 pesos na po sa my kitchen po natin. Yung ating canopy naman po sa ating dirty kitchen or service area, si Papa lang po yung gumawa kasi alam naman po ni Papa yun. Nung mga bata pa po kami guys, ang isa sa mga source of income po ni Papa is pag-welding. Kaya alam po ni Papa ang gawin yung ating canopy sa likod. Meron lang po siyang kasama na gumagawa, okay, yung tumutulong po sa kanya, yung uncle ko po. So, ang binili ko lang po ay yung materials and then pasahod po sa uncle po namin na kasama ni Papa na gumagawa sa canopy po sa likod. So, yung materials po na nabili nila Papa ay nasa 14,000 pesos and then pasahod siguro more or less mga nasa 18,000 pesos po lahat materials and labor. Next guys ay bumili din po ako ng mga semento dahil hindi po pure na adhesive ang ginamit po sa paglalagay po ng ating tiles. As of now po, ang nabili na naming semento ay 200 bags. 21,500 pesos naman po yung cement na nagagastos na po namin. And then, one load po ng buhangin is 4,000 pesos. Yung bumili po kami ng tiles para po sa gilid ng balcony, which is 4,000 pesos. Okay, yun po yung mga nabili na namin so far. Okay, so i-summarize lang natin guys sa mga railings sa balcony as well as yung window grills, that is 220,000 pesos. Yung glass railings po natin sa hallway all the way down to the stairs, that is 80,000 pesos. Yung kitchen, modular kitchen type design natin is 200,000 pesos. Yun po ay materials, labor, installation plus mobilization cost. 200,000 pesos. Yung ating canopy sa likod ay more or less 18,000 pesos. Okay, yung semento po natin ay nasa 21,500. Yung sand po natin ay 4,000 pesos. Yung 50 pieces po na black tiles sa isang pinagbilhan namin is 4,000 pesos. Yung aking sliding door sa door po
ng aking bedroom na tabi ng balcony is 12,600 pesos. So, yun po lahat yung ating expenses plus po yung labor po ng naglalagay ngayon ng tiles, which is 90,000, pero hindi po nakasama yung baba po ng kitchen sink as well as yung 4 na bathroom and CR. Pag po nakasama yon ay nasa 140,000 pesos. More or less 140,000 pesos. So, kung isasama po natin lahat-lahat guys, nasa 600 plus na po yung ating nagagastos. Okay? So, wala pa po guys yung ating ceiling. And then, yung paint po natin sa bahay, wall. Okay? Inside and outside. As well as yung mga ilaw po natin. And yung ating mga furniture and appliances. Which is, madali na lang po yun later on. Hindi naman yun kailangan ng bugsuhan guys. Kasi pag sa ilaw naman, pwede ka naman gumamit muna ng receptacle, okay? For the furniture naman guys, pwede pa naman nilang gamitin yung mga recent na ginagamit nila ngayon. Pag nakaipon na naman ako guys ng konti, ayun, pwede ko siyang bilhin later on. Yung mga major lang guys na, na mga kailangan, yun po muna ang ating unahin. So, salamat guys sa pagsama sa akin. Take care everyone. Bye!